Ma'am, si former President Rodrigo Duterte, health-wise po, kamusta po ang aming mahal na Pangulong Duterte? Okay naman siya kanina. Tinanong ko nga siya kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. Pero hindi ko lang na-check kasi kanina kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. At wala naman siyang nararamdaman. Naglakad siya mag-isa kanina at kamusta ako sa guard sa kain niya. Ganun din, parang mood niya lang rin yung kain niya. Minsan sabi ng guard okay, minsan hindi okay. Natural naman din ata 'yon kasi kahit tayo din naman minsan kumakain tayo, minsan ay natin kumain. So normal at natural na 'yan sa isang tao. Physical attributes niya, ma'am, can we still associate the skin and bones statement? Oh yes, oo. He's not gained weight. He lost so much weight. He's the thinnest that I've seen him in my lifetime. And I think nag-shave siya from the last time na nagkita kami. So that's Saturday. Pero meron na kasing tumubo ng kaagad. At nakwento din ng guard na kailangan daw siya sabihan na mag-shave. Kasi otherwise, hindi na lang daw mag-shave. Oo. Is it allowed po ba na supplements? Like, yan ang hindi ko alam, ma'am, kung anong orders ng medical officer niya, kung allowed ba siya ng food supplements or vitamins and minerals. But I would think yes. Baka dahil sa edad niya, so kailangan niya ng mga supplements talaga, vitamins and minerals. And of course, alam nila na yung gana niya sa kain is not optimum. yeah, just to put a bit of weight back on. Parang ganun. Apo, oo. BP, yung sa hair niya, kasi last time sinabi mo kaya lang niya yung gray hair, tapos sinabi mo rin na color na siya. Oo, wala pa siya nagpa-color. May joke kami kanina pero hindi pa siya nagpa-color ng buhok niya. Tapos nabanggit ko sa kanya, in Bisaya ba, kibaw ka, nakabalos ka na kay, hindi ko alam kung dapat ko ba sabihin ang pangalan. Wag na lang. Sige. Kibaw ka, nakabalos na ka kay Trillanes. Kaya nga no, imuhang buhok, gwapo kaayo. Ang iyahang buhok, kaya balo ka nga fake, iyahang. Thank you, ma'am. Any more questions, guys? Yep. Yes. Ano po yung greatest fear nyo for tatay? Ano, it's a bit personal po. Greatest fear ko ay, unang-una, syempre, pag merong simbak ko na ay mahitabo saya sa sulod, na ay may mangyari sa kanya sa loob na wala ako dito, so kailangan ko pa magbiyahe ng 16 hours para makaabot ka agad dito. At ang pangalawa ay yung magiging malungkot yung kanyang araw-araw. Malungkot siya araw-araw. Kaya pinipilit ko talaga doon sa mga kapatid ko na kailangan talaga merong pumunta dito para bumisita kasi allowed naman bumisita. So, dapat meron talagang pumunta dito na bumisita kasi ayaw natin malungkot siya. May dumaan na araw na malungkot siya. Kasi tulad ngayon, kanina, hindi natapos yung kwentuhan namin, di ba? Time out na, sabi nung gwardya. So, sabi ko sa kanya, ay, huwag ka mag-alala pa kasi babalik ako bukas. So, he has something to look forward to every day kasi merong Thank you. nandyan yung paborito niyang anak. Alam ko, sorry again si Kumpulong. Yun si paborito. Pag si Mayor Baste. Ha? Ay, sikit. Ni PRD? Yeah. Hindi, claim ko lang yun. Really? Claim ko lang. Wala naman sigurong magulang nagsasabi na may paborito siyang anak. Wala, diba? Oh. Wala siguro.
nag-care lang siguro siya sa imo, pero ang yung care di niya, di na show ba? Di, bale na, ang care niya, instead na ipakita niyang love, mangusi na lang. Mangusi. Ang question ma'am, kumusta na po yung mother niyo po? Kasi the last time she really wants to go home. Oo. Sabi niya sa akin. Kahit ako man, sabi ko nga sa kaibigan ko kagabi, kasi nagtanong siya kung ano daw yung, kailan daw ako uwi sa Pilipinas kasi kailangan mag-meeting, mga ganun. Sabi ko, alam mo, paniwala ko, nararamdaman ko na kung ano yung nararamdaman ng mga OFW. Yes. Yung, alam mo yun, yung uwi ka na, pero hindi ka pwede umuwi. Correct, ma'am. Yes, ma'am. Ganun yung Feeling mo. ano ko. Oo. Tapos ang ano pa sa akin, ang mas worst pa sa akin ay yung nakatira ka ba sa hotel, tapos lilipat na naman ng hotel kasi security, 'di ba? So lilipat na naman ng hotel. So tapos yung kama ko kasi sa Pilipinas, matigas siya. Matigas. Kasi para hindi sumakit yung likod, tsaka hindi sumakit yung... Tapos madaming hotel, halos siguro lahat ng hotel, malambot yung kama nila, 'di ba? So masakit siya dito sa Pelvic. lower back. Tapos yung unan pa nila, malambot na yung kama, malambot pa yung unan, so nakatulog ka na ganyan. Okay. So, Ma'am, do you have a ganyan. Excited siya ma'am na makauwi siguro. I'm sure excited siya na umuwi. Kasi sinabihan ko siya na, kailangan niya bumalik na naman. Kasi gumagawa na ng schedule. So, kailangan niyang bumalik. Pero sabi ko sa kanya, mag-isa ka na lang. Hindi na tayo pwedeng magsabay kasi para humaba yung Okay. yung ikot ng pagbisita.